Okay guys, so bago natin pag-usapan ang mga transits nitong buong buwan ng March 2025, kailangan muna natin maintindihan kung ano ba talaga ang retrograde. So, dahil ayan yung kadalasan natin pag-usapan sa buong buwan na to, aside sa eclipse at saka kay Neptune. So, ayun, si retrograde guys ay isang termino sa astrology. This is all about astrology. So, ang pabaliktad na pagtakbo ng isang planeta sa solar system. So, para lang siyang ganun tingnan guys dahil bumabagal siya. So, dahil normal yung takbo ng ibang planet sa araw, pag titingnan mo siya, dahil naiiwan siya, para siyang paatras. So, ayun yung ano niya talaga. Totoong nangyayari doon sa itaas. So, ganun siya. Paano ba, or ano ba ang effect nito ng retrograde sa isang planet? So, if ever man ang planeta ay naka-retrograde, much more nagpo-focus ito sa panloob at saka pagre-reassess at may mga dala din itong challenges or delays. So, kailangan guys, kailangan talaga na may awareness tayo dito at maintindihan natin siya. Kasi, this will, magiging malaking epekto to sa ating pang-araw-araw na mga gawain. So, kung hindi mo siya maintindihan, you will react accordingly kung ano yung emosyon mo. Ganun lang. So, dahil hindi mo siya gets kung bakit ganun. So, pag may awareness ka guys, iba din yung adjustment mo. At saka, paano mo siya nananavigate or nadadivert. May mga paraan kang ganun. Dahil naiintindihan mo. Para lang din yung para lang din yung may instructions at walang instructions. Kung may instruction, may smooth na step by step na process paano siya gagawin. Pero kung walang instructions, syempre maaring magsisimula ka doon sa pinakadulo or sa pinakagitna or kung ano yung maiisipan mong unang gawin kasi walang instructions, walang step by step. So, para siyang ganun. Okay? Then, ano ba ang mga epekto ng isang retrograde? Ang isang retrograde ay marami siyang effects. Kabilang dito yung pagre-reassessment sa sarili at pagpapabuti. So, we will reassess our mga actions at decision making sa mga nakaraan. So, haharapin mo ito ng ulit para meron kang reflection doon o kailangan i-workout ba, kailangan tapusin, kailangan kasi 'di ba may mga unfinished businesses tayo sa iba't ibang tao, sa mga gawain natin, sa mga projects and whatsoever. Ayun. Maaaring may challenges at delays. So, kung used ka sa mga gawa mo na ganito, maaaring magiging delay or maaaring may mga challenges dito. So, magiging or maninibago ka kung bakit ganito ganyan. So, paano na lang kung maliit yung pasensya mo? How you will respond? Okay? Next is may mga taong babalik. So, example, ex or mga taong kaibigan na hindi na natin nakakausap noon. Or mga issues or mga transaksyon na hindi mo pa natapos noon. Kailangan mo itong balikan ngayon, i-reassess at saka harapin at kailangan mong desisyonan kung kailangan na bang tapusin or kailangan bang magsimula ulit. Ganun siya. And more importantly, it is more on self-reflection. Kasi sa ayaw mo't gusto, pagdadaanan mo talaga ang self-reassessment. Kasi kailangan mong harapin ang iyong inner growth. Kailangan mong mag-evolve sa mga bagay, panahon, at mga pangyayari sa buhay mo. So, hindi ito parusa, hindi rin ito malas. It's just a transit na kailangan mong maintindihan para marunong kang magmaneho ng buhay mo. So, ganyan kaganda ang astrology. Ganyan din kaganda yung awareness na dala niya. So, kailangan mo siyang maintindihan. Paano mo siyang maintindihan? Kailangan mo talagang magbasa, mag-research, at iba pa. Kung hindi mo sisimulan, walang mangyayari. Nandyan ka pa rin sa moment na stuck ka sa mga painful memories, painful situations, or mga nasayangan ka dahil nag-invest ka sa taong yun, nag-invest ka sa project na to, napakawala ka ng perang ganong kalaki, umasa ka at nag-trust ka sa mga taong to. It's just a lesson. You can create it, you can, mababalik mo yun kung may tama kang mga informasyon at nakaka-adjust ka. It means you help yourself to, maibangon ulit ang iyong sarili. So, sa panahon ng retrograde, hindi kailangang magmadali. Kaya nga kasi mabagal nga siya, di ba? Mabagal si, si planet na yun. Kasi it's time to reflect and reassess your plans. If yung plan mo ba ay para pa doon
patungo pa dun, or may kailangan ng i-let go, or may kailangan ng bitawan ng mga tao, bagay, sitwasyon na nagpapaano lang para sa'yo, nagpapabigat. So, it's more on evolving, guys. Ang tanong na lang dito, kaya mo bang i-handle ito? Kasi, makakayanan mo lang i-handle yan pag may awareness ka. Kasi, may time to process the emotions, may time to process the situation, at ano yung mga pangyayari. Kailangan kasi yun. Hindi siya po pwedeng babaliwalain mo lang at isa-set aside. Kailangan mong harapin kasi kailangan mong mag-evolve, kailangan mong mag-grow. Maski yung pinaka-deep sa sarili mo, nagsasabi din na may kailangan kang gawin. At isa na ito. So, wag magpanic. You just need to be calm. You just need to not to respond all the time. Mag-relax ka lang. Tapos, ayan, pag-isipan, magmuni-muni kung ano ang mga pangyayari. Then, if it's time to let go, then you need to let go. If it's time to process, then you need to process. Ganun lang kasimple, guys. So, Aja, fighting. Kaya natin yan. Okay, so, sa susunod na video, gagawin ko yung pagkakasunod-sunod ng mga transit. So, mas i-explain pa natin yung deeper kung ano yung mga posibleng mangyayari. Like Venus retrograde, Mercury retrograde, eclipse, at saka yung Neptune in Aries. Ayan, so, ayun, follow for more.